Hello po mga Dabarkads. Kumusta na po kayo? Ito po ang inyong lingkod, si Travelits. Napanood ko yung live ni Jake Magnus. Hello sa iyo, Jake. Ang sa akin lang naman, susundan ko lang yung paliwanag niya na malinaw yung pagkakasabi niya, pinagtanggol niya ang TVJ. At saka kung ano ang nangyari talaga nung araw na yun. Ito ay patungkol doon sa mga nagpapakalat na planado daw lahat, scripted daw lahat. Para naman sa kaalaman nyo, para dun sa mga, kasi madali nang ngayon ay mag-edit ng mga videos, di ba? Ang sa akin lang naman, sana, kung gagawa din lang kayo ng mga ganun, siguraduhin ninyo na hindi kayo papalpak. Siguraduhin nyo na yung ginawa ninyo ay hindi malulusutan or hindi mapapangatwiranan ng mga TVJ defenders. Unang-una, tapos na yon. Anong day yon? May 31, di ba? January, February, March, April, May. May 31, nagpaalam sila. So, okay na. Magkakademandahan na. May hearing na nga uli ngayon. Di ba? Bakit sasabihan nyo yung mga TVJ defenders na ayaw tumigil? Sila, nagde-depend lang sila sa TVJ at saka sa AAT dun sa ginagawa ninyo. Hindi naman sila ang nauuna. Sumasagot lang sila o nagre-reaction lang. Ako, nagre-react din ako. Dati naman di ko ginagawa to. Kaya lang sa sobrang pagmamahal sa TVJ at saka paghanga ko, para kasing may mali na. Ang nangyayari, kayo ang nagpo-provoke. Pinoprovoke nyo yung mga tao na mag-open ng kung anong-ano na tapos na, panahon pa ni Magellan, panahon pa ni Mahoma, ni Lapu-Lapu. Bakit nyo binubuksan? Sana wala nang ganun. Tapos, mababasa ko sa mga, sa mga comment ninyo na, tapos na yan, pat hindi kayo makamove on. In the first place, sino ba hindi makamove on? Hindi ba kayo? Siguro, hindi ko alam, baka may tinatanggap kayong sobre. Pero, sabi, itataya nyo yung sarili nyo, yung buhay ninyo, yung integridad nyo nang dahil lang dyan, nang dahil sa pera. Pwede naman kumita sa marangal na paraan na hindi naman kayo naninira ng inyong kapwa. Which is napakamali. Tapos gagawa kayo ng mga memes, gagawa kayo ng scripted. Ako po sa sarili ko, isa po kung pinag-aralan po ay sa production, broadcasting, communication arts. Nagtrabaho din po ako sa production. Actually, nung una tagahawak ako ng idiot board. Yung pa ang tawag noon, hindi teleprompter. Idiot board. Sino ba idiot dito? Nag-o-open kayo ng mga usapin na matagal nang nangyari, nasa korte na, kung ano-ano pang pinagbubuksan ninyo. Kayo nag-aaway dun sa comment section. Nai-stress lang kayo. 'Di ba? O nang-i-stress kayo ng kapwa nyo, tapos sasabihin nyo, magmahalan ng mga Pilipino, mga kapwa Pilipino, magmahalan. Anong ginagawa ninyo? Kayo kaya mawalan na pinaghirapan nyo eh. Baka nga binigay lang sa inyo yung isang bagay, kinuha sa inyo, magagalit kayo, baka kumasa pa kayo ng barilin nyo pa eh. O, di ba? Pwede yung ganun sasabihin nyo na scripted. Sa studio po, kasi matagal din ako ng trabaho. Ito po sa opinion ko lang to, kaya hindi ko lang mapigilan sarili ko na hindi ipaliwanag sa inyo. Kasi nakakaawa yung mga nalalabuan ng pag-iisip. Nabasa ko yung mga comment section doon. Hindi ko na po ipopost. Alam nyo naman, puntahan nyo na lang, basahin nyo na lang. Nag-aaway-away sila doon. Kahit po sa ang production, nung wala pa yung teleprompter at hindi pa tayo masyadong high-tech, ang nangyayari po, hawak-hawak yung idiot board na Manila paper. Nakalagay lahat doon para focus ka doon sa kung ano yung tinatakel, kung ano yung tulad sa balita. Iba na yung teleprompter sa harap. May hawak pa sila para doon sa yung balitang inilalagay sa teleprompter. May hawak pa nila yon, yung script. Yung mismong manual na pagka nawala on the spot kasi live,
Pag yun ay nawala, masusundan nila, mababasa nila, hindi sila mawawala. Madalas mangyari yan noon, lalo na sa GMA pagka nagbabalita sila. Which is understandable kasi alam ko yun. So, sa mga hindi nakakaalam at gumagawa lang ng istorya, hindi nila alam yun. Kaya ngayon, ipapaliwanag natin kung bakit ganon. Nag-usap sila, tuusin mo nga, noong time na yun, hindi naman papasok talaga si Tito Sen. Sino ang nagsabi niyan? Di ba yung isang, ayun, junior yata na halusos, siya nagsabi na, hindi naman papasok talaga yan, bigla siyang pumasok, ganun-ganun, ang dami yung sinabi. Panoorin nyo din yun, para. Dahil ito, reaction ko lang doon sa napanood ko, tapos nag-live nga si Jake Magnus, which is tama naman yung kanyang diniscuss. Yung sa akin, yung part ko, na talagang, meron talagang idiot word, na dapat basahin, para wag silang mawala. Kasi maigsi lang yung sasabihin nila. Kaprasong-kapraso lang, di ba? Kaya kailangan nyo nakasulat para wag silang mawala sa focus. Kasi pagka yung sinabi mo yun, nagsalita ka ng wala kang binabasa, baka mawala ka at baka mapamura ka pa at baka kung ano pang sabihin mo. Ito yung si Joey, pigil na pigil. Oh. Ganun talaga yun. Para sa mga hindi po nakakaalam. Ini-inform ko lang po kayo. Hindi, iba yung scripted, iba yung may script. Yung ibig po kasi sabihin ng script, yun po yung nakasulat na dapat yun ang dapat sabihin para hindi rin po ma-MPRCB, para hindi po makalabag. Diba? Kahit naman sa YouTube may mga ganyan, sa Facebook, na kapag lumabag ka, ibablock ka. Ganun lang po yun. Kaya kailangan ngayon, may nakasulat talaga siya na ano yung babasahin para dun sa subject, hindi mawawala. Okay po, yun po sa akin pinapaliwanag ko lang para po maintindihan ninyo. Hindi ko napapakita yung dahil na ipakita na kay Jake Magnus kanina. Yun lang po ang sa akin at sana po ay naintindihan po ninyo, naunawaan po natin kasi meron talagang mga nalalabuan na kapag nakasulat, scripted na. Hindi po ganon. Lalo na po ka naka-ere tapos po live, hindi po pwedeng mawala doon kasi meron silang malalabag. Di po ba? Katulad nung nangyari kay, dahil sa nabigla siya, nasasaktan siya, napamura siya. Humingi siya ng paumanhin. Yun yung sinasabi naman na hindi scripted. Tapos sasabihin nyo, nagmura scripted. Hindi po ganun yun. Okay po, yun sa akin pagpapaliwanag lang na lahat ng mga isinusulat, lalo na pagka-live ng ganun, talagang nakasulat po lahat yun. Pero kung yun po ay scripted, hindi po yun sa Manila paper nakalagay. Dahil lahat po tayo ngayon ay high-tech na. Di ba po? So, teleprompter na malaking monitor ng TV na ang ginagamit. Sana po nagkakaintindihan po tayo doon. Yung sa akin po ay kaunting kaalaman lang bilang dati po din naman nasa production. Sinishare ko lang po yun. Ngayon po, kung hindi po kayo natuwa doon sa pagpapaliwanag ko, nasa inyo na po yun. Kung ayaw nyo pong intindihin. Kaya nga po tayo binigyan ng utak, nasa taas. Yung sa baba po puso. Yung sa puso po kasi ay emotional po yan. Yung sa utak po, siya po ang nag-iisip. Di po ba? Siya po ang, kaya nga po nasa taas siya. Siya po ang dapat na makaunawa. So, yun po ang pairalin natin, unawain natin. Wala naman pong mawawala. Kung halimbawa, isipin din po natin, ba't ba ako nakikipag-away dito? Di ba? Ba't ba binuksan pa to? Ba't ba meron pang ganito? Hindi na lang natin matapusin o anong tawag doon. Hintayin natin matapos dahil may hearing uli mamaya. Di po ba? So kung ako kung tutuusin nyo, okay sa akin yung EAT. Ang daming pwedeng sabihin, ang daming meaning, nakakatuwa, masaya. Nakasanayan na nga natin di ba? Pero syempre, sa mismo nagmamay-ari, hindi pa rin maganda yon, masakit pa rin sa pakiramdam yun ni JDL. Ni Bossing Joey. Kaya kung ano pang magiging resulta, abangan po natin at meron man tayong mga TVJ Defender na siya naman magla-live para doon. Sila naman po ang magpapaliwanag. Yung sa akin po, in my own experience, yung po talagang paghawak ng idiot board at nakasulat lahat, pati kung sino ang magsasalita, nakalagay po muna yung pangalan, halimbawa Ryan. Tapos ano lang ang sasabihin ni Ryan, yun lang. Yung kasunod nun, pangalan ng kasunod na magsasalita na host. Para lahat po sila merong papel doon po sa pagbabasa, sino magbabasa sa commercial. Ganun po talaga yon. Yun po ay nakita ng nila Chris Ulo, nila Jake Magnus, sa kanila Jay Guevara, in-invite sila, di ba? Noon lang nila nakita kung gaano yung galawan sa loob ng studio. Ako po kasi sanay na ako doon, dalaga pa ako.
trabaho ko na po yun. Kaya po, yung iba nga nagugulat mas gusto pinapanood sa monitor kaysa doon, kahit nandoon ka sa live. Mas panonoorin yung monitor kasi sila doon, kanya-kanya silang trabaho. Kaya may humahawak, may tagasenyas. Kaya huwag nyo na bigyan ng kahulugan yun. Kasi lalo lang gumugulo, tapos sasabihin ninyo, hindi kayo makamove on, kayo mga EAT, TBG, legit Dabbercats, hindi kayo makamove on. Ano yung ginawa nyo yan? Gumagawa na naman kayo ng ikakagulo, di ba? Okay, so hanggang doon na lang muna at babatiin ko lang ang ating mga TVJ Defender na sina Jay Guevara, Chris Ulo, Jake Magnus, Tita Missy, Real Talk Chicago, Ex-Crew Batang Maynila to, it's Derbs TV, Spencer Lacalle. Subscribe po kayo sa kanila, Boy Sardinas. Ganon din ang aking pinakamamahal na kaibigan na si Johara Gail, si Vilma, Risa, and Troy. Dexter, yan. Sila po ang mga legit Dabbercats. Ganon din po sa lahat ng mga legit Dabbercats. Magandang araw po sa inyo ngayon. Maulan po ang panahon, kaya mag-ingat po tayo. Yun lang po aking may paglilingkod. Bye! Don't forget to watch and subscribe!